Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang isang mainit na balita mula po sa isang pinaka-respetadong analyst sa mundo ng crypto. At yan po ay si George Tong ng Cryptos Are Us. Yan, si Ginoong George Tong. Sabi po niya kasi si XRP daw ay posibleng umabot ng hanggang $8 to $10 bago po matapos ang taong ito. Sa kasalukuyang presyo po ni XRP na nasa $2.30, ang pag-akyat po nito sa $10 na presyo ay mahigit 4 times po na gain yan para sa mga may holdings ngayon. Pero teka, realistic ba talaga yan? O baka naman hype lamang? Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan dito kung saan ay alamin natin kung bakit naniniwala itong si Ginoong George Tong na kayang umakyat ni XRP sa ganyang kataas na presyo. Aalamin na din natin kung ano ang kanyang mga dahilan at kung paano po ito makakaapekto sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni XRP. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. At simulan po natin sa kung bakit naniniwala itong si Ginoong George Tong na aabot ng $10 na presyo itong si XRP. Ayan, ayon mismo kay Ginoong George Tong, ang kanyang projection na $8 to $10 ay isang conservative o maingat na estimate lamang. Ibig sabihin, hindi ito masyadong mataas or exaggerated. Para sa kanya, base ito sa matibay na performance ng XRP sa loob ng maraming taon. Isa sa mga malalaking dahilan ng kanyang kumpiyansa ay ang pagtaas ng interest ng mga institutional na investors kay XRP. Hindi lang basta mga retail traders ang tumitingin ngayon kay XRP. May mga XRP-focused ETF o exchange-traded funds na inaasahang ma-approve sa malapit na panahon. Kapag nangyari ito, malaking kapital mula sa malalaking kumpanya ang papasok kay XRP. At alam naman natin, kapag lumalaki ang demand, tumataas po ang presyo. Ngayon is ano po ang ipinapakita ng track record ni XRP. Ang isa pang dahilan kung bakit bullish itong si Ginoong George Tong kay XRP ay dahil po sa track record nito. Hindi na po bago sa XRP dito sa crypto space. Ilang bear markets na ang dinaanan niya pero buhay pa rin siya hanggang ngayon at lumalaban. Ika nga ni Ginoong Aaron Arnold ng Altcoin Daily, sa XRP ay survivor. Ayan. Ayon at dito po sa mundo ng crypto, mahalaga po ang resilience. Maraming coins ang sumikat at nawala na parang bula. Pero sa XRP, kahit maraming pinagdaan ng kontrobersiya gaya po ng kaso sa SEC, ay nanatiling matatag. Kaya para ka po kay Ginoong Tong, mas ligtas na pumasok sa ganitong klaseng crypto kaysa maghabol ng meme coins na wala namang solid na foundation. Ngayon is paano naman po ang ibang coins tulad ni Bitcoin at saka Ethereum? Hindi lamang po sa XRP ang binigyan ng prediction ni Ginoong George Tong. Sa tingin niya, si Bitcoin ay pwedeng tumaas ng 1.5 times hanggang 2 times. Sa kung nasa $70,000 si Bitcoin ngayon, posibleng umabot po siya sa $200,000 hanggang $300,000 ngayong cycle na ito. Si Ethereum naman ay may chance po na mag times 3 hanggang times 4. Pero ang potensyal ng XRP na mag times 4 hanggang mag times 5 ay mas exciting para sa mga gustong mag-diversify. Ibig sabihin ay kung ayaw mo ng masyadong risky pero gusto mo ng solid na gain, si XRP ang isa sa mga pinaka-promising na altcoins ngayon. Ngayon is ano po ang sinasabi ng iba pang mga analyst tungkol kay XRP? Alam nyo ba na maging ang dating XRP hater na si Ginoong Da Vinci Jeremy ay bumaliktad na? Siya yung kilala sa linyang XRP is going to zero. Pero ngayon dahil sa nakikita niyang institutional interest kay XRP, binawi niya ang kanyang sinabi. Ngayon naniniwala na siya na si XRP ay pwedeng umabot sa presyong $24. Oo, hindi po typo yan. $24. Bagamat may bullish ito kumpara
Bagamat mas bullish po ito kumpara sa estimate ni Ginoong George Tong, ang mahalagang punto rito ay pati ang mga dating kritiko ni XRP ay unti-unting naniniwala sa potensyal nito. Ngayon ay totoo bang pwede kang kumita ng 100 times sa crypto ngayong taon? Isa sa mga napag-usapan din sa interview ay yung tanong kung realistic ba na gawing $100,000 ang $1,000 sa loob lamang ng isang taon. Sagot po ni George, hindi imposible pero delikado. Sabi niya, kung lagi kang nag-aasam ng 100 times na gains, madali ka pong magpadala sa emosyon. At kapag emosyonal ka, mas mataas ang chance na magkamali ka ng desisyon. Kaya wag mong habulin ang mga bagong meme coins na may chance na 3 0 digits 1. Ayan, napakababo po yan. Mas maiging ilagay ang karamihan ng iyong pera sa matitibay at subok na coins tulad po ni XRP, Bitcoin at saka Ethereum. Kung gusto mo talagang maglaro ng meme coins, sabi niya, limitahan mo lang ito sa 5% hanggang 10% ng iyong portfolio. Parang sabong lang yan. Kung kaya mong matalo, doon ka lang tumaya. Ayan. Ngayon is ano po ang dapat nating gawin bilang mga baguhan sa ganitong market? Para sa mga nagsisimula pa lamang dito sa crypto, malinaw po ang payo ni Ginoong George Tang. Huwag kang pumasok sa crypto para lang yumaman agad. Hindi po ito instant noodles. Ang sikreto ay patience at saka tamang positioning. Dapat alam mo kung kailan ka papasok, kailan ka lalabas, at anong klaseng coin ang babantayan mo. At higit po sa lahat ay aralin mo ang fundamentals. Huwag kang basta sumabay lang sa hype. At ngayon ay pag-usapan na po natin ang posibleng maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni XRP. Kung totoo ang prediction na ito, malaki po ang chance na kumita ang mga Pinoy na maagang nag-invest or pumasok dito kay XRP. Sa presyo nito ngayon na nasa $2.30, kung tumaas po siya sa $10, ibig sabihin ay mahigit 4 na beses ang balik sa ating puhunan or return on investment. Halimbawa, kung meron ka pong 10,000 pesos kay XRP ngayon, posibleng maging 40,000 pesos ito sa loob lamang ng ilang buwan. Pero syempre, dapat handa rin sa risk. Sa crypto, mabilis po ang kita, pero mabilis din ang kawala. Kaya dapat ay matalino po tayo sa ating pagdidesisyon kung kailan po tayo papasok at kailan po tayo lalabas. Bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay para sa akin, solid ang argument ni Ginoong George Tong. Sa XRP ay may matibay na foundation, may history ng survival at ngayon ay meron po siyang growing institutional support. Kung totoong ma-approve ang XRP ETF, malaking tulong yan para tumaas ang demand at kanyang presyo. Pero tandaan natin, hindi po ito guaranteed. Projection lamang po ito. May mga bagay pa rin sa market na hindi kontrolado na hindi natin kontrolado gaya po ng regulations, FUD at saka whale manipulation. Kaya kung papasok po tayo dito kay XRP, siguraduhin natin na meron tayong plano. Huwag lamang po tayong umasa sa predictions. Gamitin lamang natin ito bilang guide at hindi bilang kasiguraduhan. Ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.